Magandang gabi po mga kapatid. Isang pagpapala po buhat sa Panginoon na tayo po ay magkakasama ngayon pong gabi upang ang atin pong Panginoon ay ating purihin, pasalamatan, pag-aralan ng kanyang salita at atin pong idulog sa kanya, ipanalangin sa kanya ang atin pong mga kahilingan. Kumusta na po ang bawat isa? Nawa ay tayo po ay may maayos na kalusugan, malakas na pangangatawan sa oras pong ito. At muli tayo po nagpapasalamat sapagkat ang bawat isa ay naandito upang bigyan ng pagpapauna, bigyan ng kahalagahan ang pagtitipon, lalo na po sa atin pong gawain ngayon pong gabi. Ito pong midweek praises, preachings, and prayers. Kaya sa atin pong pagpapatuloy, buksan na po natin ang atin pong mga Biblia sa aklat po ng Lucas, Luke chapter 12 verses 16 to 21. Luke chapter 12 verses 16 to 21, ang sabi po dito, "And he told them this parable, the ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with anyone who stores up things for himself, but is not rich toward God." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito, salamat sa bawat isa na nanonood, nakikinig at nakikibahagi sa gawain po namin ngayon pong gabing ito. Dalayan ko po, Panginoon, tulungan mo kami sa amin pong pag-aaral ng inyo pong salita. Tulungan mo kaming maintindihan ang kahulugan ng talinhagang ito na ibinahagi ng Panginoong Hesukristo. Dalayan ko po, Panginoon, na sa biyaya mo, makita namin ang kahalagahan nito sa buhay namin at ito po, Panginoon, ay iangkop namin sa pang-araw-araw naming buhay. Kaya, Panginoon, samahan mo kami sa aming pag-aaral sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 30 years ago po, ako ay nag-involve sa isang campus Christian ministry. Ito po ay ang Navigators. Ang amin pong ginagawa ay tinutulungan namin ang mga estudyante na makilala ang Panginoong Hesukristo at kanila din itong ibahagi sa iba. So, ang ginagawa po namin, kami po ay nagre-rent ng apartment at kami po ay nag-i-invite ng mga students na doon tumira o kaya doon tumambay, pero meron po kaming Bible study. At one time, meron po akong isang estudyante na nakausap. Siya po ay 18 years old at ang tanong ko sa kanya, ano ang plano mo after college, pagka-graduate mo dito? At ako po ay na-intriga at parang humanga sa kanyang sagot dun sa aking tanong. Ang sagot niya po sa akin, ang plano ko, bago ko ma-reach ang 30, ay kitain ko na yung aking first million. Okay? So, yun ang kanyang plano sa buhay. At yun nga po, nagulat ako at the same time ay namangha sa kanyang plano na yun. At bumilib din ako sa kanyang pangarap. Kung baga, sa human perspective ay napakagandang pangarap noon at ang ibig sabihin noon talagang gagalingan niya para kitain niya yung unang milyon niya bago siya mag 30 years old. But sadly, after 20 years, nagkita po ulit kami at yun agad ang naalala ko na itanong sa kanya nung magkita kami. Sabi ko sa kanya, nung nag-30 ka ba ay naging milyonaryo ka na? At natawa siya sa akin. Sabi niya, ba't mo naman nasabi yan? Bakit mo naman na itanong yan sa akin? And then pinaalala ko sa kanya, kasi sabi mo sa akin, nung 18 years old ka pa lang, by the age of 30 ay kikitain mo na yung first million mo. So natupad mo ba yun? At ang sabi niya, hindi ko na tupad yun. Dahil nahirapan siya na makahanap ng trabaho. Okay? So, pagka nakarinig ka po ng mga ganong pangarap ay parang nakaka-inspire, nakaka-excite. Pero nakakalungkot pagka narinig mo na hindi niya natupad. Ngayong gabi mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan ay isang tao na naging successful,
na siya ay naging mayaman. Ano po? Ang sabi dito sa verse 16, the ground of a certain rich man produced a good crop. And then sa verse 17, he thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. So ang ibig pong sabihin, ano po, itong lalaking ito ay talagang yung kanyang pagsisikap, ano po, kung ano man yung kanyang mga produkto or tinanim, ito ay lumago ng marami. At nahirapan siya kung saan niya ilalagay ang mga ito. In short, talagang naging maunlad ang lalaking ito. Again, in human perspective, in human standard, masasabi po natin na successful ang taong ito. Ngunit magugulat po tayo, no, na ang dahilan kung bakit ibinahagi ito ng Panginoong Hesukristo, ang talinhagang ito ay para ipakita sa mga tao na kahit at sa tingin natin mayaman ang isang tao, no, or naging successful ang isang tao, sa mata ng Diyos, siya ay mangmang. Kung bakit at paano nangyari yon, yun po ang pag-aaralan natin. At nawa, mga kapatid, ngayong gabi, makita po natin kung tayo ba ay mangmang or marunong sa mata ng Panginoon. At kung sakali makita natin na tayo ay mangmang, gawin po natin ang ipinapagawa ng Panginoon para tayo po ay maging marunong, maging kaaya-aya sa harap niya. Okay po, pinamagatan ko po ang ating pong mensahe ngayon pong gabi, the parable of the rich fool. The parable of the rich fool. Ang talinhaga tungkol sa isang mayamang mangmang. Okay, napaka-ironic po ng title na ito, no? Pero makikita po natin mamaya kung bakit. Ito pong talinhagang ito ay sinabi ng Panginoon sapagkat mayroong isang tao, no, na sa gitna ng kanyang pangangaral ay nag-request, ano, kung babasahin po natin itong verse 13, someone in the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Okay? Nagsumbong itong lalaking ito sa Panginoon dahil yung kapatid niya marahil ay ayaw siyang hatian ng mana, no? And then ang sabi ng Panginoon dito sa verse 14, Jesus replied, Man, who appointed me a judge or an arbiter between you? Then he said to them, Watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possession. So marahil, ang sitwasyon po dito, kumbaga ay nag-aagawan sila ng mana, no? At para sa kanila, dito sa mga nagtatanong na ito, yun ang buhay nila na pagka hindi sila nagkaroon noon, ay tapos na ang kanilang buhay sa mundong ito. At dahil po sa ganitong attitude nila, no, na parang malaking kawalan sa kanila, pagka hindi sila nagkaroon ng ganitong kayamanan, no, nadidevelop po yung kasakiman or yung greed. At alam po natin na madaming madidevelop na iba-iba pang mga kasalanan pagka hinayaan natin yung ating kasakaman sa pera ay magpatuloy. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ikinento niya itong talinhagang ito. Okay? At ang talinhagang ito ay nagpapakita na mayroong isang napakayamang tao, no, na yung kanyang mga produkto ay lumago ng lumago. At hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya sapagkat sobrang dami. So, ang naging plano niya, wawasakin niya yung malaki na niya sigurong bodega at papalitan niya ng mas malaki pa para magkasya lahat yon. And then after that, ang sabi pa dito sa verse 19, And I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. So ang sabi dito, ang dami mong pera, ano, secured na ang iyong future. Kaya take life easy, no, magpa-relax ka na lang, no, kumain ka, magsaya ka na lang. Okay? Pero ang sabi ng Panginoon dito sa verse 20, But God said to him, You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? No? So sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw na mangmang, ngayong gabi, ikaw ay mamamatay, kukunin na ang iyong buhay. Sino ang magmamana? Sino ang gagamit ng iyong mga inipon for your future? Okay? So pinapakita po ng talinhagang ito kung ano ang dapat nating maging attitude, no, pagka tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. By the way, bago po tayo magpatuloy, nais ko pong makita natin dito yung hindi itinuturo ng talinhagang ito. Okay? Hindi niya po tinuturo na
masama ang maging mayaman, no? Masama ang maging productive. Hindi po, no? Yan po ay biyayang buhat sa Panginoon, no? Salamat sa Diyos na sa pagsisikap natin, ano, umuunlad po tayo at gusto po ng Panginoon 'yon. Okay? And then ang pangalawa na hindi po tinuturo ng talinhagang ito ay masama na i-secure mo yung iyong future, no? Maganda po 'yun na mag-ipon tayo para meron tayong magagastos sa hinaharap, no? Hindi masama na mag-ipon. Okay? So, 'yun po ang hindi itinuturo ng talinhagang ito na masama ang mag-ipon para sa hinaharap. Okay? Nakuha niyo po ako? And then ang pangatlo na hindi itinuturo ng talinhagang ito ay masama ang sirain yung maliit na bodega at magtayo ng mas malaking bodega para magkasya ang iyong mga produkto. Okay? So nakita po natin yung tatlo na hindi tinuturo ng talinhagang ito. Una, hindi tinuturo ng talinhagang ito na masama ang yumaman or umunlad. Pangalawa, hindi tinuturo ng talinhagang ito na masamang mag-ipon para sa hinaharap. At pangatlo, hindi tinuturo ng talinhagang ito na masamang sirain yung maliit na bodega at magpalit ng mas malaki. Ano naman po ang tinuturo ng talinhagang ito? Ngayong gabi, nais ko pong tingnan natin bakit sa mata ng Diyos itong mayaman na ito ay mangmang. At nawa sa atin pong pag-aaral ng talinhagang ito, sa atin pong pagtuklas ng tatlong dahilan bakit mangmang sa mata ng Diyos ang mayamang ito. Makita din po natin ang ating sarili kung tayo ba ay mangmang o marunong sa harap ng Panginoon. At gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, kung makita po natin na ating sarili ay mangmang, ay tayo po mapaalalahanan or mabigyan ng babala ng talinhagang ito na ayusin, itama ang ating pong pag-iisip, ang ating pong buhay, lalo na sa mga blessings na ating pong natatanggap everyday. Okay? So, ang unang dahilan why this rich man is full in the eyes of God is because he did not acknowledge the blesser. Okay? He did not acknowledge the blesser. Hindi niya kinilala, no? Hindi niya binalik ang pasasalamat sa nagbigay ng pagpapala sa kanya. Ano? Kasi kung titingnan natin dito sa verse 16, the ground of a certain rich man produced a good crop. Verse 17, he thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. No? So, nung makita niya na sobrang dami ng kanyang mga produkto, no? Sobrang fruitful ng kanyang naging mga pananim. Ano ang unang pumasok sa isip niya? Saan ko ilalagay ang lahat ng mga ito? Tapos sa verse 18, then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. Verse 19, and I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. Okay, so makikita natin dito na dahil nga sa dami ng kanyang kinita marahil, ang inisip niya na pasayahin, no, ay yung kanya lang sarili. Okay? Again, he did not acknowledge the blesser, no, or the source of these blessings, or the giver of these blessings, no? At yun po ang makikita natin na dahilan kung bakit naging mangmang ang taong ito. Bakit po? When you don't acknowledge the blesser or the source of your blessing, iniisip mo na lahat ng bagay na yun ay nangyari because of you. At pagka ganun po ang ating naiisip, we are living, tayo po ay namumuhay sa isang kasinungalingan. Sapagkat, kung hindi po tayo tinulungan ng Diyos, binigyan ng lakas, no? Yung sitwasyon at kondisyon ng ating kapaligiran at yung ating po mga pinagkakakitaan ay hindi po inarrange ng tama ng Panginoon, ay hindi po mangyayari. Kaya mga kapatid, ang paalaala sa bawat isa sa atin, para po tayo ay maging marunong sa harap ng Panginoon at hindi maging mangmang, we need to acknowledge the blesser. We need to acknowledge the source of these blessings. Ang sabi nga po sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights,
who does not change like shifting shadows, no? So lahat po ng mabuti, no, at lubos, kompleto na mga kaloob or mga blessings, ito po ay buhat sa Panginoon, no? Hindi po ito buhat sa ating mga magulang, hindi ito buhat sa ating mga pinuno, no? Hindi ito buhat sa ating mga lakas at galing at talino or diskarte. Ito ay buhat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, basta't may blessing tayong natanggap, may accomplishments, no? Sana wag nating kalimutan na magpasalamat lagi sa Panginoon. Wala naman pong bayad yun, wala kayong pepermahan, hindi po tayo malulugi. No po? Once we acknowledge the blesser or the source of these blessings. Ano po? Ito po yung pagpapakita that we are honoring the Lord. No? Pinaparangalan natin ang Panginoon sapagkat ang Panginoon ang nagkaloob ng kakayahan, no po, at ng mga bunga ng ating pong pagsisikap. Okay? At hindi lamang po we honor God, but we humble ourselves. No? Pinapakita natin sa Panginoon when we acknowledge the blesser or when we acknowledge Him, tayo po ay nagpapasarap ng Panginoon. Kinikilala natin na kung wala ang Diyos, ay wala din po tayo. Okay? So, yun po ang dapat na maging attitude natin pagka tayo po ay nakatanggap ng pagpapala. Ang attitude po nitong mayamang ito, kaya siya po ay mayaman na mangmang, ay dahil sa ang inacknowledge niya, ang pinasaya niya, ay yung kanya lang sarili. Ang pinuri niya ay yung kanyang sarili. Okay? Tingnan po natin ang sabi po ni Haring David sa 1 Chronicles chapter 29. Verses 11 and 12 muna. Ito po ay nung sila ay nagsulisit para po sa pagpapatayo ng temple. At nakita po ni Haring David, no po, yung kagalakan ng mga tao na mag-contribute, magbigay ng halaga para maitayo ang templo ng Panginoon. At nung maipon nilang lahat ito, namangha si Haring David sapagkat napakarami. At ito po ang sabi niya. Siya po ay nanalangin sa Panginoon. Ang sabi po dito, wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. Anong sabi niya dito? Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power. At talagang pinuri ni Haring David ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa Israel, sa pagkakaloob ng mga kayamanang ito. And then ano pa sabi niya dito sa verses 14 and 16? But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Verse 16, O Lord our God, as for all this abundance that we have provided for building you a temple for your holy name, it comes from your hand, and all of it belongs to you. Ganito po dapat ang ating attitude, no? Para po tayo ay maging marunong, no, maging wise sa mata ng Panginoon. Dapat po ibalik natin ang kapurihan sa Kanya, no? I-acknowledge natin na ang nagbibigay ng mga pagpapala, ng lakas, ng kaayusan sa atin pong buhay ay walang iba kundi ang Panginoon. Lahat ito ay galing sa Kanya, kahit po ang ating buhay. Ano po? At ang the best na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon ay yung atin pong kaligtasan. Kaya dapat walang tigil, hindi tayo mapagod, at hindi tayo makalimot na magpasalamat sa ating Panginoon sa bawat araw. Kaya nga sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God. Okay? Lagi daw tayong magpasalamat sa lahat ng bagay. Okay? So yun po ang una na makikita po natin na dahilan kung bakit itong mayamang ito ay mangmang sa mata ng Panginoon, because he did not acknowledge the blesser. Okay? At ganun din po ang mangyayari sa atin, no? Kung iniisip natin na lahat ng pag-unlad natin ay dahil sa ating pong kakayanan, dahil sa ating katalinuhan, dahil po sa ating diskarte,
Sa mata ng tao, marahil tayo ay successful, pero sa mata ng Panginoon, na dapat mas mahalaga na unahin natin, pahalagahan natin kung ano sasabihin ng Panginoon sa atin. Sa mata niya, tayo po ay mangmang. Pero alam na po natin ngayon pong gabi, paano ba magiging marunong, paano ba magiging kaaya-aya ang atin pong pagtingin sa mga blessings na ito. Let us acknowledge the blesser. So yun po ang una na dahilan kung bakit ang mayamang ito ay mangmang sa harap ng Panginoon. First, he did not acknowledge the blesser. Pangalawa, he did not ask for wisdom. Okay? He did not ask for wisdom. Hindi siya humingi ng karunungan kung paano niya gugugulin ang kayamanan na ito. Ang sabi niya, sa verse 17, he thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Okay? So, naisip niya, anong gagawin ko? Saan ko ito ilalagay? Diba? And then sa verse 18, then he said, this is what I will do. So makita po natin na puro sa sarili niya. Dahil akala niya nga, siya ang dahilan kung bakit ganun umunlad ang kanyang kabuhayan. Kaya ang nasa isip niya, siya rin ang nakakaalam kung saan ito dadalhin, paano ito maiingatan, paano ito gugugulin or gagamitin. Pero mga kapatid, kung itong mga biyayang ito ay buhat sa Panginoon, mahalaga na humingi po tayo ng karunungan sa Panginoon kung paano natin ito gugugulin. Sapagkat may dahilan ang Panginoon. Bakit tayo pinagpala ng ganito? Kung bakit tayo pinagkalooban ng ganitong mga pagpapala. Ano po? Ang sabi nga po sa Proverbs chapter 3, 5, and 6, marahil ay memorize nating lahat yan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Okay? Dito po sa talinhagang ito, inisip ng mayamang ito, anong gagawin ko dito sa aking kayamanan? So, dito sa point na ito, hindi niya alam. So, dapat ang kanyang ginawa, itong Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. We trust the Lord, we acknowledge Him. We should not lean on our own understanding. Sapagkat kung yung plano natin, kung yung desisyon natin, yung paraan natin ay hindi naaayon sa Panginoon, yun po ay papunta sa kapahamakan, sa kalugihan. Ano po? Kaya napakahalaga na maalala natin itong mga talatang ito. Napakahalaga na lagi tayong humingi ng karunungan sa Panginoon para alam natin kung anong gagawin sa mga pagpapalang ito. Ang sabi pa po sa Matthew chapter 19 verse 21, Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. So ito pong pangyayaring ito ay isa ring batang mayaman na nagtatanong sa Panginoon kung ano pa ang dapat niyang gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito nga ang sagot ng Panginoon, dahil napakayaman niya, ibahagi mo lahat, ibenta mo lahat ang ari-arian mo, ipamahagi mo sa mga mahirap, at pagka ginawa mo ito, makakaipon ka ng treasure sa langit, tapos sumunod ka sa akin. At nakita natin na itong mayamang ito ay nalungkot at hindi niya sinunod ang advice ng Panginoong Hesukristo. Kung hihingi po tayo ng karunungan sa Panginoon, ay ituturo niya sa atin kung ano ang dapat na gawin sa mga pagpapala po na ito. Yung tama, yung magbibigay ng kapurihan sa Panginoon, yung magbibigay ng kasiyahan sa Kanya. Sapagkat kung yun nga po, mananangan lang tayo sa ating karunungan, sa ating kaalaman o sa advice ng ibang mga tao, tayo po ay magkakamali. At yun nga, sa mata ng Panginoon, tayo po ay magiging mangmang. Naging mangmang po ang mayamang ito because he did not ask for wisdom, kung paano niya gugugulin ang mga pagpapalang ito. Ngayong gabi, mga kapatid, sa mga blessings na atin pong natatanggap, tayo po ba una ay nagpapasalamat sa Panginoon? Do we acknowledge the giver, the blesser of these gifts? Pangalawa, do we ask for wisdom on how we will manage these blessings? Kailangan po yun, sapagkat sa ganang kaalaman lang natin, very limited. And as I have said, may purpose ng Panginoon bakit niya binibigay po yan sa atin. Napakaganda na malaman natin ang dahilan bakit po tayo pinagpala ng ganito, para saan ito,
paano natin ito gugugulin ng tama. Okay po? So yun ang pangalawa na makikita natin na dahilan bakit tinawag ng Panginoon na itong mayamang ito ay mangmang. Okay? So nakita po natin yung una, because he did not acknowledge the blesser. Second, because he did not ask for wisdom. And then ang pangatlo po na dahilan kung bakit tinawag ng Panginoon na mangmang ang mayamang ito, because he did not aim to help others. No? He did not aim to help others. No? Hindi niya plinano na tumulong sa iba. Babalikan po ulit natin itong verse na ito. Ang sabi niya sa verse 16, the ground of a certain rich man produced a good crop. Verse 17, he thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Okay? So, nag-isip siya, anong gagawin ko? Sobrang dami nitong mga bungang ito, nitong aning ito, nitong kinita ko. Hindi ito kasya sa aking bodega. So, ano dapat na maisip natin? Humanly speaking, hindi talaga natin maiisip na itulong ito sa iba. Okay? Ang iisipin talaga natin ay, paano ko ito mapapalago pa, mapaparami pa? No? Paano ko ito maiingatan, maitatago? Okay? At yan ang pinapakita at tinuturo sa atin ng talinhagang ito. At ito ang gustong ituro ng Panginoon. No? Na ito ang dahilan bakit tayo pinagpapala ng Panginoon. To help others. Okay? Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. And then sa verse 11, you will be made rich in every way, so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Ang sabi diyan, sa verse 11, you will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion. Ang ibig sabihin, magiging mapagbigay ka. You will help others. Kaya yan ang dahilan bakit tayo binibless ng Panginoon. May mga times ba na tayo ay nanalangin sa Panginoon ng certain amount, tapos ang binigay sa atin ay sobra. No? May mga naririnig ako mga testimonies na gano'n. At ako rin, personally, ay nakaranas na ng gano'n. No? Na sobra yung binigay. At na-realize ko, at gano'n din yung aking mga narinig, na ang dahilan pala kung bakit sobra ay dahil sa merong pangyayari sa buhay niya or meron siyang mamimit na tao na nangangailangan noon. So mga kapatid, ito po ang dahilan kung bakit naging mangmang itong mayamang ito. Sapagkat kung babalikan natin, itong Luke chapter 12, verse 17, ang sabi niya, he thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Verse 18, then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. Okay? Gagawa ako ng mas malaki. Sisirain ko itong maliit kong bodega. Lalakihan ko pa ang aking storehouse or storage para magkasya lahat. At itong lahat na ito ay para sa akin lang. Ako lang ang gugugol nito. Secured na ang aking future, no? Nakasandal na ako sa pader. Kaya ang gagawin ko na lang, no, ay magpapabanjing-manjing ako, mamamasyal na lang ako, no? Magpupunta na lang ako sa kung saan-saan, kakain ako dito, kakain ako doon, at ako ay magpapakasaya. Pero ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, you fool, this very night, your life will be demanded from you. Ngayong gabi, ikaw ay mamamatay. Mga kapatid, ang nais ko pong makita natin sa oras na ito, yung purpose ng Panginoon, bakit tayo pinagkakalooban ng mga pagpapala. At ano ang dapat na gawin natin dito, no? Hindi masama na mag-ipon para sa sarili and para sa future. Pero kung after na gawin natin yan, may sobra pa rin, o katulad dito, itong mayamang ito, nawa planuhin natin, no, to help others. Kasi doon po tayo pagpapalain pa ng Panginoon when we help others, when we become generous. Ang sabi nga sa Proverbs 11 verse 25, a generous man will prosper, he who refreshes others will himself be refreshed. Okay? A generous man will prosper. So, ang isang mapagbigay na tao ay lalo pang pagpapalain.
At yung tumutulong sa iba, no, pinapagaan ang loob ng iba, ay papagaanin din ang kanyang loob. Kaya mga kapatid, hindi ko po alam kung na-experience yun na ito, pero ang napansin ko po, yung mga giver, no po, yung mga matulungin, yun po ang madalas na pinagpapala, maraming kaibigan, no po, masayang kasama. Pero yung mga madamot, yung mga sigurista, no po, yun po ang mahirap kasama, no? Yun ang mga mahirap kausap, di po ba? Kaya ngayong gabi, ito nawa ay makita po natin, no? Para tayo maging kaayaya at maging marunong sarap ng Panginoon. Let us aim to help others. Yan po ang ginawa ng mga mananampalataya nung ipinanganak ang iglesia. Ang sabi po sa Acts chapter 4 verses 34 and 35, there were no needy persons among them, for from time to time those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Okay? Ang sabi doon, there were no needy persons among them. For from time to time, those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. So, nung bago pa ang church noon, ganun po ang ugali ng mga mananampalataya, no? Imagine, binibenta nila yung lupa nila, yung kanilang tahanan, para merong maitulong sa mga nangangailangan. Okay? At yan po ang gawain na kaaya-aya na nagbibigay ng kalugudan sa atin pong Panginoon. Ito pong mayamang ito, sa karamihan, sa kasaganaan ng kanyang kayamanan, hindi niya ito inisip ibahagi, kundi sinarili niya. No? Yung sarili niya ang pinasaya niya. Mga kapatid, hindi yan ang kalooban ng Diyos kung bakit tayo pinagpapala ng Panginoon. Ang kalooban niya is to share, to be generous in helping others, because by doing that, no, we will prosper. Imagine, napakaganda ng pangako ng Panginoon. Kaya hindi tayo malulugi, no? Hindi mababawasan yung pera natin or yung kung ano man ang meron tayo. Mas madadagdagan pa ito at mas dadami pa ito. Kaya ngayong gabi mga kapatid, sa mga pagpapala na dumadating sa atin, paano po tayo tumutugon? Ano po ang ating attitude, no? Kung tayo po ay titingnan ng Panginoon sa gabing ito, are we wise or are we fools? Sana po ay maiwasan natin ang ginawa ng mayamang ito sa talinhagang ito. Nawa sa mga blessings na matatanggap po natin, let us always acknowledge the blesser, let us ask for wisdom on how to spend them, and let us aim to help others. In that way, we will be wise sa harap po ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat Lord sa paalala mo sa amin sa gabing ito, buhat po sa talinhagang ito. Tulungan mo kami na baguhin ang takbo ng isip namin. Baguhin, Panginoon, ang amin pong paraan ng pagtugon sa mga pagpapala na aming natatanggap. Lord, sana hindi mo kami matagpuan na mangmang na katulad ng mayaman na mangmang na ito. Tulungan mo kami na laging kilalanin na ang lahat ng pagpapala ay galing sa inyo. Ang lakas, ang buhay, ang lahat ng meron kami ay galing sa inyo. At lagi kami humingi ng karunungan kung paano namin ito guguguli ng tama at nakakalugod sa inyo. At tulungan mo rin kami na laging isipin na kung paano kami makakatulong sa amin pong kapwa, sa amin pong mga kapatiran na may pangangailangan. Lord, pagpalain mo po sa puso at buhay namin ang inyo pong salita. Sapagat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon, patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.